loob ng kwarto nga nitong si Dax ay mapapansin niya itong si Zoe. Habang chine-check siya ay sobrang lungkot, kaya naman di niya maiwasan tanungin kung okay lang ba siya. Dito na nga ay nakapagkwento itong si Zoe kay Dax na hindi siya okay sapagkat ang kanyang lolo ay pumanaw na. Umiiyak siya. Maya-maya pa nga ay biglang dumating itong si Justine at galit na galit kay Zoe. Sabi ni Justine kay Zoe na tumigil na siya na magpapabiktim at hindi siya naniniwala sa kanyang drama. Hindi bagay sa kanyang umiyak. Natitiyak umano niya na tuwang-tuwa siya dahil patay na ang kanyang lolo. Dahil yun ang kanyang gusto sapagkat hindi na makapagsalita pang muli ang kanyang lolo at hindi masasabi ang katotohanan. Nakasabot siya ng kanyang ina na nararapat ay nasa kulungan siya na magdusa. Inis ng sobra si Zoe. Sinabi niya kay Justine na mahal niya ang kanyang lolo at masakit sa kanya na mawala ito ng basta-basta. At wag din siya umanong magpaepal sapagkat bago lang siya na dumating sa kanyang buhay. Git naman ni Justine na kahit ngayon lang siya dumating ay hindi naman niya hiniling na maging parte siya ng buhay ng mga tanyag. Isa pa, minahal siya ng kanyang lolo at wala siyang dapat patunayan, hindi kagaya umano sa kanya na gumagawa ng kasamaan at takpan ang kamalian ng kanyang ina para lang magbukhang malinis sa harapan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ano pa nga umiinit ang mga tagpo at dito na nga'y nagkasakitan na namang muli itong si Justine at itong si Zoe. Nagsampalan at nagkagulo na nga. Hanggang sa dumating na nga itong si Annalyn at inawat. Buryong-buryo na nga itong si Annalyn. Kamamatay lang ng kanyang lolo. Sigurado siya na hindi matutuwa ang kanyang lolo sa kanyang mga nakikita. Hindi gusto ni lolo na mag-away-away ang mga ito. Sabi ni Annalyn na ayusin nila ang kanilang mga sarili at ikalma dahil hindi ito nakakabuti sa sitwasyon, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Umalis nga itong si Annalyn na nagdamdam dahil sa kanilang pinagagawa. Sinundan nitong si Justine. Ngunit pinigilan naman siya nitong si Zoe. Sinabihan ni Zoe na tumigil siya sapagkat wala siyang karapatan sapagkat siya umano ang kapatid. Ang katapusan ang pag-aawayan ng magpipinsang Justine at Zoe sapagkat itong si Justine ay kung anong talino ni Giselle ay siya ring namana niya at naaamoy niya ang baho ni Zoe kahit magpanggap ito sa lahat ngunit siya ay hindi natitinag. Habang paalis nga itong si Zoe, nakita niya itong si Dax. Pinagmasdan niya, tinititigan niya ito. Sinabihan niya ito na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Dax sapagkat alam niya na may kakaiba sa kanilang dalawa. Batid niyang may tinatago si Zoe at si Dax. Naniniwala nga si Justine na balang araw ay malalaman din niya kung ano ang mga tinatago ng mga ito sa kanya. Makakatulong kaya si Justine sa problema ng kanyang lolo? Yun kaya ang dahilan kung bakit pinauwi ni Lolo Pepe itong si Justine upang tulungan ang pamilya ng mga tanyag sa malaking problema na mga ahas sa kanilang paligid. Sa kabilang banda, nakita ni Annalyn itong si Do Carlos at itong si Zoe na nag-uusap. Dito nga ikinagulat ni Annalyn kung bakit naroroon siya. Ang hindi nila alam ay nauna na ngang dumating itong si Do Carlos bago pa man kitla ng buhay itong si Lolo Pepe sapagkat may ginawa siya sa matanda. Kung kaya ito nga ay tinuturo siya nung sinubukang i-revive ng mga doktor hanggang sa matuluyan na nga itong si Lolo Pepe dahil nagkaroon ng cardiac arrest. Nanganib kasi ang kanyang anak na si Zoe kaya naman gusto niya itong iligtas. Malalaman kaya nila ang lahat-lahat tungkol sa kasamaan ni Carlos?